Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matinding dagok ang kinakaharap ngayon ni VP Sara Duterte dahil sa sunod-sunod na mga kaso ang kanyang kinakaharap. Imposible nang makakauwi pa si PRRD at malulusutan ang mga kaso nito sa ICC or International Criminal Court kung saan tila nakapagdesisyon na ang mga ICC judges pagkatapos marinig ang mga ebidensya laban sa kanya noong ginanap ang 3 araw na confirmation of charges hearing nito kamakailan lamang. Bigo si Atty. Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte na ipaglaban siya at baliktarin ang mga ipinresentang mga ebidensya ng mga prosecutors. Mas nadadagdagan pa ngayon ang pagkadismaya ng ICC prosecutors dahil sa pagdawit sa kanila nina Atty. Levi Baligod at di umano'y 18 ex-Marines na binigyan umano sila ng maletang pera na nagkakahalaga ng $2 milyong bilang bayad umano ng gobyerno upang maaresto si PRRD na ayon sa ilang ICC deputy prosecutors ay hindi nila ito palalampasin. Na ayon kay dating Senator Antonio Trillanes na babalikan umano dito sina Atty. Baligod, 18 mga ex-Marines at mga matataas na opisyal na nasa likod ng pag-uutos at panunuhol sa mga ex-Marines. Bahagi umano ito ng planong destabilisasyon ayon kay Senator Ping Lacson at Ombudsman Boying Rimulya. Isinabay kasi ang paglabas nila sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC at sa isinusulong na impeachment laban kay Sara Duterte. Plano umano ng kampo ng mga Duterte na guluhin at sirain ang imahe ng taga-ICC, mga senators, congressmen na pinangalanan ng 18 ex-Marines na karamihan ay nagsusulong ng pagpapa-impeach sa vice-presidente. Samantala, binigyan lamang si Sara Duterte ng 10 araw upang sagutin sa Kamara ang mga napapaloob sa isinusulong na impeachment laban sa kanya. Ito hinggil sa mga kasong betrayal to the public trust, bribery o panunuhol, grave threat or inciting to sedition, plunder at iba pa dahil sa mahigit 600 million pesos na hindi maipaliwanag na paggamit niya ng confidential funds nito noong DepEd Secretary pa lamang. Mga nakatanggap ng pera mula sa confidential funds niya kabilang na dito ang pangalang Mary Grace Piatos na ipinagtataka ng karamihan, paggawa at pagpera ng mga peke at gawa-gawang dokumento upang ma-release ang budget ng kanyang confidential funds. At ang seryosong pagbabanta ni Sara Duterte habang sa kanyang live laban sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Nabunyag na merong matibay na ebidensya na hawak ang NBI or National Bureau of Investigation na meron umanong inutusan si Sara Duterte para gawin ang plano nito kay na BBM, First Lady at House Speaker at hindi ito biro lamang. Ayon ito kay Congresswoman at Attorney Bel Zamora na tatayo sana ng prosecutor at nakatoka sa isyu ng grave threat ng Vice Presidente sa impeachment nito noong 19th Congress. Subalit, hindi natuloy dahil hinarang ng Senado at idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pagpasa dahil sa violation umano ng 1-year bar rule. Ayon kay Zamora ay malaki ang posibilidad na makukumbinsi umano ng mga ebidensya na ito ang Senado para i-convict si Sara Duterte, pati ang COA or Commission on Audit na ayon sa mga taga-suporta ni Sara na cleared na umano dito si Sara Duterte ay naglabas na rin ng statement at sinabing wala pa silang inilabas na desisyon hinggil sa hinihingi ng Vice Presidente na clearance mula sa COA. Ito pa mga kabunyo, pag-usapan natin itong tinanong din kay Sara yung tungkol sa confidential funds. Tinanong, ang nagtanong mismo sa kanya, yun na nga, yung mga DDS vlogger, sila Banat Bay. O ganito ang pagkakatanong mga kabunyo. Ganito ang pagkakatanong. Madam Vice President, yung 125 million na confidential funds, pinadala sa'yo, binigay sa'yo, nirelease sa'yo December 13. Tapos kailangan mong ubusin yon ng hanggang December 31. Ano? Kailangan bago matapos ang taon, maubos mo yon. Kaya inubos mo sa 11 days o 13 days. Hindi kaya patibong yun sa'yo? Yun yung tanong, ano? Hindi kaya patibong yun sa'yo? Pwede naman nilang i-release ng Office of the President ng maaga para mayroon kang panahon para ubusin yon. Ang biniganawa sa'yo, nirelease sa'yo, December 13, patapos na yung taon. Siyempre, kailangan mong ubusin yon. Pag hindi mo na ubus yun, masasayang. Ibabalik mo na naman. Hindi kaya parang nilagay ka sa trap? Yun ang tanong Yun ang tanong kay Sara.
Parang ang gustong palabasin ng nagtatanong, ha? Ang gustong ni Banat Bay, parang trinahidor si Sara ng Marcos. Ha? Yung nire-request ni Sara na confidential funds, inirelease sa kanya December 13. Di syempre, ang pagpipilian na lang ni Sara doon, ubusin ito o yung kaya lang na magastos dyan, yun lang. Ibalik na lang yung sobra. Ang ginawa, inubos 11 days o 13 days. O yun, doon naging kontrobersyal. Ngayon, ang sinasabi ngayon ng nagtanong na vlogger, hindi kaya patibong yun sa'yo, Madam Vice President? Hindi kaya pinapasok ka? Imaginein mo, nirelease sa'yo, katapusan na ng buwan, last month na, tapos patapos na yung taon. Hindi kaya trinaidor ka, parang trinilagay ka sa trap? ganun yung takbo ng isip nila. Ganun yung takbo ng isip nila. Oh. Ganito mga kabunyo, ano ang inaamin doon nung DDS vlogger na nagtanong? Ganun talaga kasi ang nangyari. Sa hindi nakakaalam, or sa nakakaalam, pero nakalimutan na natin, si Sara Duterte at saka si PBBM, magkaibigan pa, magkano pa sila noon, magkatandem pa. Naupo sila June 30, 2022. June 30, 2022. Ngayon, pag upo nila nung June 30, 2022, si Sara Duterte hindi sanay sa maliit na budget. Siyempre, ang naiwan sa kanyang budget ni Leni Robredo, yung natitira pa. Kasi 1 year siyempre ang budget, 2025. Ay 2022. Siyempre, January to June, si Leni pa ang vice. Kaya nagamit din ni Leni yung kalahati ng budget. Magkano ba ang budget ni Leni? Sabihin natin 700 million. So nakagastos na si Leni, sabihin natin 300 million. O di may natira kay Sarang 400 million. Ang problema kay Sara, hindi siya sanay sa 400 million. Mula July, August, September, October, November, December. So nag-request siya kay PBBM. Naglambing. Sumulat siya kay PBBM mga bandang August. Documented yan, Documented yan. Ngayon, pag sulat niya kay PBBM, ang rini-request niya, 525 million yata yon. Ang ibinigay sa kanya, 125 million lang. Confidential funds. Nirelease sa kanya, December 13. Yan yung sinasabi ng mga DDS vloggers, Madam Vice President. Hindi kaya trinaidor ka? Na bakit nirelease sa'yo, katapusan na ng buwan? Nag-request ka, August, binigay sa'yo. Ano na? Katapusan na ng buwan. December, tapos ilang araw na lang. Siyempre, kailangan mong ubusin yon. Mga kabunyog, mga kababayan. Diyan na ngayon pumapasok yung katotohanan na kung naka-receive ka ng budget na 125 million, hindi ka naman obligadong isipin yon, ubusin yon, kung hindi ka kurap. Di ba? Kung hindi ka kurap, sa totoo lang, yun na nga, kaya nga nalalagay sa kontrobersya si Sara Duterte kasi yung pera na 125 million, talagang inubos niya. Ganun siya katakaw sa pundo. Parang binigyan ka ng 125 million, di siyempre kung maubos mo lang doon 50 million, di ibalik mo yung 100 million. I-request mo na lang uli para sa sunod na taon. Bibigyan ka naman uli ng para sa sunod na taon. Hindi talagang inubos ni Sara yung 125 million. Doon siya ngayon, doon tayo doon. 125 million inubos mo in 11 days? Kaya lang, ang sabi na nga ng mga DDS vlogger, hindi po kaya patibong sa'yo yon. Parang pinapasok ka na inirelease sa'yo December 30 na. Patibong man yan o hindi, patibong man yan o hindi, ang punto, binigyan kang 125 million, sa totoo lang, kahit yung 25 million, ang hirap mo nang ubusin sa 25 days. Ang hirap mo nang ubusin sa 25 million, ang hirap mo nang ubusin sa 13 days or 11 days. Tayo nga, karamihan sa atin. Ako nga, hindi naman ako nakahawak pa ng ganyan na 5 million or Hindi pa ako nakahawak niyan. Si Sara Duterte, binigyan ni PBBM galing sa Office of the President, binigyan ng 125 million. Kaya lang dumating sa kanya December 13. Bakit natagalan? Siyempre, alam nyo naman ng gobyerno, grabe ang bureaucratic red tape dyan. Siyempre, grabe ang proseso. Nakauupo pa rin lang naman. Kauupo pa lang nila June 30. Siyempre, nag-a-adjust pa. So, nai-release talaga kay Sara, December 30 na.
Mabait nga sa kanya si PBBM, binigyan siya ng 125 million. O kaya lang, talagang matakaw si Sara sa pera. Inubos in 11 days. Ngayon, paano mo ngayon palalabasin na naubos in 11 days? O, dyan na ngayon nangyari yung nag-imbento na ng kung sino-sino ang tumanggap ng pera. Siyempre, nandyan na yung Oishi, nandyan na yung Mary Grace Piatos. Bakit? Kasi kailangan mong i-liquidate yung 125 million eh. Kailangan mong palabasin na naubos mo in 11 days. Kaya nag-imbento na ngayon ng mga pangalan. Yan na ngayon ang kaso ni Sara sa 125 million na yan na confidential funds. Inaamin ngayon nung vlogger na nagtanong sa kanya na inubos nga talaga ni Sara. Bakit inubos ni Sara? Kasi kung hindi niya mauubos katapusan ng buwan, ibabalik. Mas iba talaga sa pera. Kaya si Sara naman, sinagot yung tanong. Sinagot yung tanong. Imaginein mo yun. Di tinanggap mo na inubos mo talaga yung pera na yon dahil dumating sa iyo December 13, inubos mo bago matapos yung taon. Kasi pag hindi mo inubos, babalik. Kung hindi ka kurap, kung hindi ka kurakot, ano yun eh, kung ano lang yung makayang magastos, yung totoong paggastos. Halimbawa, nakarating sa iyo December 13, Pasko pa naman, Pasko. Siyempre busy ang mga tao sa holidays, Pasko sa New Year. Pero talagang inubos, as in ubos. Zero talaga. Mga kabunyog. Zero. Ngayon, ang palusot na lang nila Sara doon, naubos talaga eh. Ang dami naman talagang pagkakagas. Yun mga kabunyog, mga kababayan. Actually, doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng si Sara. Adik sa pera. Matindi ito. Ngayon, ako sa tingin ko, hindi naman patibong kay Sara yun. Mabait lang si PBBM sa kanya, binigyan nga siya ng 125 million eh. Kaya lang talagang adik sa pera, matakaw. Ngayon, nung 2023, sumunod na taon na, hindi pa sila magkaaway noon. Alam nyo kung anong binigay kay Sara taong 2023? Binigyan siya ng 500 million na confidential fund sa OBP. Binigyan siya ng 150 million na confidential fund sa DepEd. Binigyan siya ng 2.3 billion na budget sa OBP. Binigyan siya ng napakalaking budget sa DepEd. Kung siya ay tinatraidor ni PBBM o ng administrasyon, hindi siya bibigyan ng ganun. Ibig sabihin, unang taon pa lang, kauupo pa lang nila 2022, binigyan na si Sara ng 125 million. Yan na yung confidential funds. Naubos niya in 11 days. Pag sunod na taon na 2023, hindi pa sila magkaaway noon. Alam niyo kung magkano binigay kay Sara? Confidential funds OBP, 500 million. DepEd, confidential funds. 150 million. O ganun, 650 million. 650. Tapos yung budget niya sa OBP, 2.3 billion. Yun. Ganun si Sara ka-spoiled. Kaya yung pagiging spoiled ni Sara, hanggang sa budget is spoiled. At si PBBM naman, at saka sila Romualdez, binigay kay Sara kung anong gusto niya. Imaginein mo, binigyan ka ng 2.3 billion na budget sa OBP. Si Leni Robredo, 600 million, 700 million. Yan mga yan ang dapat na makita ng ating ngayon, nagrereklamo si Sara, trinidor daw siya nila PBB, nila Romualdez. Ay wala masyado siyang matakaw eh. Ang nagpabagsak kay Sara yung katakawan niya. Diyan ngayon yung laman ng kaso niya sa impeachment. Ngayon, dahil nakikita naman ng mga opisyal ng gobyerno ang ginagawa niya, sinuhulan niya yung mga officials ng DepEd. Kaya siya may kasong bribery. Kasi nakikita ng mga officials ng DepEd, nalulula sila eh. Aliling already modified the program originally prepared during the time of Secretary Acosar. We have now dwelled into different modalities and not limit ourselves to mid to high-rise buildings. So, for example, the programs that had been included now in the expanded 4PH includes the expanded CMT or Community Mortgage Program. There is also the revival of the presidential proclamations where existing settlers in those areas can now be awarded. They were temporarily
stopped during the time of Secretary Akusar. So these are been revived already. So what's the new target now under Secretary Aliling? The approved target is 1.133 million. How many? 1.133 million. Tumaas pa. No, that's for the for full term. Full term. Until the end of the current administration's term. Opo. So how many per year? As About of 400? end of last year, we are already about 470 plus thousand Target. completed as of December last year. 477,000 out of the 1.133 Including the first 2 years with Secretary from Akusar. for this administration po. Yes, sir. So Yes, Your Honor. 437 over? 1.133. Mr. Chair, with your indulgence. Senator Hercito, you're recognized. The average before, being the chair of former head of the committee on urban planning, housing, and resettlement, the average before was about close to 200,000 units a year. So ito pong 1 year that you have been in the helm, the new administration, naka 400,000 na po kayo. No, sir. Kasama din yung dati. From the time Okay. of this present administration to So yung pong target in the line with the shares query, yung pong yearly or annual target, how many units ang realistic that can be delivered? our target po, we are targeting 1.133. The numbers that we have provided is actually a combination of direct and indirect. When we say indirect, these are financing provided, hindi po actual production but financing. End user financing that being provided by our key shelter agencies. What does that mean? Sorry. Sorry. Yes, sir. Ever Pag since pinondohan nyo, bilang na. yes, sir. For example, Pag-ibig po nagpapautang po siya ng housing, that is considered part So, of the Count indirect. na yan. Opo, yes, sir. Whether nagawa yung bahay o hindi. No. In the case of Pag-ibig, nagawa na parang binibayaran ng Pag-ibig yung may-ari nung yung developer para mapunta yung titulo from the developer to the buyer. And then the buyer now has 30 years to pay the Hindi ito housing loan sa Pag-ibig na magpapagawa ko ng bahay, utang ako sa Pag-ibig. that is also possible, but majority of the loans are actually existing developments constructed by developers, which is now available for end user financing. Senator Hercito, you may proceed. Mr. Chair, doon po sa just like to ask, doon po sa in-city, near-city housing, how do you plan to go about it? Kasi ang rito, we have experiences with that, no? There are some LGUs, Mr. Chair, in Metro Manila that gave priority programs sa housing, no? A select few. Yan po yung Valenzuela, Quezon City, and also San Juan, no? Isama ko na rin po yung San Juan. We have experience with in-city housing. So what do you plan to do? Kasi because the biggest component here, ang pinakamabigat po rito is the land cost. 'Di ba? Sabi nga doon ng mga dating HADSI pa din, mahirap yung in-city housing kasi napakamahal na lupa sa Metro Manila. So what do you think should be done for this to materialize? Yes, Mr. Chair, Your Honor. We actually have a number of programs right now. For example, our NHA, National Housing Authority, have project sites within the Caloocan area. They are also part of the in-city, or at least within the Metro Manila area. We have also, through SHFC, acquired many of the settlements that are occupied by the informal sectors. They have already been purchased by SHAPSI. So these are examples to allow them to stay within the city. Question lang po, Mr. Chair. Before, under Secretary Acusar, because of the cost of land, ang trust was Go High Rise for socialized housing. Do you still adhere to that program? Na talagang 20-story above? We still have that program, but we leave it to the developers who are
willing to do that. In the previous administration, unfortunately, not many developers were willing to do that because of the high cost of amortization. No, that's not my concern, Mr. Chair, no? Kasi this related much to the in-city housing. Kaya lang sa Metro Manila talagang ganon. But based on experience, nung panahon pa ng mga Bliss Housing, hanggang ngayon, what is recommended is 5-story or walk-up. Kasi nga, I don't know, siguro NHA would agree with us that this has been the proven formula for socialized housing for medium rise. Kasi nga po yung pong pag high rise, the cost of maintenance, yung elevator pa lang, yung common usage area, sa totoo lang, Mr. Chair, yung pong amortization, hirap na nga tayong mag-collecte. Tama ba, NHA? Di ba? Tapos, mayroon pa tayong kusa, yung common usage area. Kasi may building na tayo di ba? So, do you still subscribe? Do you think this can still be possible na mag-high rise tayo? For example, in Metro Manila. Sir, if I may, Your Honor. Chair. Yusek Robles is recognized. You may proceed, sir. Chair, ang ginawa po natin ngayon is since nag-recalibrate tayo ng programa natin under Secretary Aliling, ang isa sa mga modalities natin na in-city is yung rental housing program natin. Ito po ngayon ay tinatayo natin sa Quezon City. Meron po tayong agreement with the UP sa lupa nila sa POC Marilag 7A and 7B. Ngayon po, ang ginagawa namin is 5 floors po lahat, walk up, and we're about to start building. This is around 16 buildings. So, lahat po ito, 5 floors. So, pinayagan na po tayo ng Quezon City LGU na wala pong elevator to kahit na dun sa, ano po nila, sa Sangguniang Bayan na mga ordinansya, hanggang 4 floors lang. Pero ngayon po, meron na po tayong programa doon, rental housing program po, Win City po. Mr. Chair, if I may lang, no, I think there's a very successful program in Metro Manila, in Valenzuela, yun called Disciplina Village. Disciplina Village. Rental housing po sila Kaya lang kasi nung nagawa namin yun sa San Juan na we had 6, initially doon sa Nasulugan, 6 medium rise housing and then tuloy-tuloy na 5-story. Ito nagawa ng Valenzuela after. It's I think very practical, no, especially most of these are workers pag retire nila uwi rin naman sa probinsya, no. So, siguro probably you can expound your NHA. Wala rin ang inyong general manager. Where is the general manager? Miss Formalino, Yes. you are Chair. recognized, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. I'd like to expound on that. NHA always ventures in producing medium rice, especially in Metro Manila. We just finished, out of the 16 buildings in Disciplina Village, Arcombato, we already have an earmark relocation of about 1,000 plus families for the 3 completed buildings. We also formulated the relocation and resettlement action plan, already approved for adoption by the city mayor, Gatchalian. And then we always look at the result of the community and household socioeconomic profiling, the comprehensive profiling, which highlights the affordability of the affected ISFs living along danger areas. So if we continue to practice that kind of mechanism, start the challenges in the relocation and resettlement. So we always look at the affordability level of our target ISFs. Thank For you. the record, ma'am, who is the head of NHA and where is he now? Mr. Joben Atay, our GM is attending an equally important meeting. That's why sinend po ako as the department I'm manager. curious of what an GST. equally important meeting is. What would qualify as equally important? I would presume a meeting with the president would be higher, Yeah. right? A meeting at the House of Representatives would be equally important.
So what would be the definition or your definition of an equally important? I'm just curious, ma'am. Yeah, tatanungin You na use po that natin yung chief of staff niya. But siguro naman po, trusted naman po ni GM Tayako at ako po ay umiikot maskin sa San Juan po at yung Camarin Residences. Sa akin pong 40 years of experience sa NHA at senior na po ako. So mas kaya Siguro mong sumagot kaya hindi ikaw naman pinadala po. dito. Pinagkakatiwalaan lang po, Mr. Chair. Baka ay may tatanungin na lang po namin. Senator Marcoleta is recognized. You may proceed, sir. Para safe ko, huwag mo na gagamitin yung equally. Mr. Chair, gusto ko lang malaman, magkano po ba yung backlog natin sa housing sa ngayon? The number that we registered at the end of December of 2022 was 2.2 2.2 to million. 2.2 million. The PSA board approved 2 weeks ago the recalibrated number. The number is for the period 2022 to 2028 is 3.7 million. All in all. Sir, with the permission of Senator Marcoleta. Sorry Kaya nga ang programa ng dating kalihim ng DSUD ay 1 million a year. Kaya nga for 6 years ay 6 million dahil ang bilang nila noon, ang backlog ay nasa mahigit 5 milyon. Ano hong nangyari at biglang bumaba? Hindi naman tayo nakagawa ng 2 milyong bahay. Sir. Where did that figure come from, sir? Yes, sir. If I may explain, the 6.5 number that was quoted by our then new secretary was not actually the backlog. That was the misconception. The 6.5 actually was the housing need from 2016 to 2022. That was the number for the period, the last administration. So yun po yung starting number. Now, during a public hearing, in our budget at the time, one of our congresswomen requested that the SUD validate that number. So we went back to PSRTI, which is a subsidiary of DepDev of NEDA, who did the original study, to update that number of 6.5, which was the need for that administration. So when that number was prepared, we went over and then we submitted to the Philippine Statistical Authority, which is the agency that would approve that number. So it was only recently, 2 weeks ago, after a rework that was requested by the board, that the number was approved. So it was approved 2 weeks ago, sir. So, granting that 3.7 is the current backlog, Sir, that is the projected requirement, not the backlog, but that is 2023 to 2028 housing needs di ba, total. ilan nga yung backlog? Siyempre may Yes, backlog. 2.2 po yung backlog as of So, December. 2.2. As of December 2022 po. Kaya nga, 2.2. Ngayon, kung 1.133, wala tayong na-address sa backlog, di ba? Kasi meron na tayong 2.2. Assuming na Mr. Chair, ano ba yung growth rate ng ating population per year? Siguro sa housing, alam niyo. Yeah, the number that we use in the PSA, that is 4.1 is the average number of families per number of members per family, but based on the statistics they use over the 6 years, they're using a 3.9 member per family. No, Senator Marcoleta was asking about the growth rate. I think our growth rate still stands at about 2.1. It hasn't changed for the past several decades. So kung 2.1, Mr. Chair, ang pangangailangan ng ating mga mamamayan halos 3 milyon na units per year. Ngayon, meron tayong backlog na 2.10, hindi natin na-address talaga yung backlog. Kung ganun kalaki yung growth rate natin per year, kahit na 1% lang, Mr. Chair, I think 1.1 million units pa rin ang kailangan nating ipundar para mabigyan natin ng tatirahan ng mga kababayan. Kasi po sa 115 million population ngayon, Mr. Chair, huwag kayo masyadong naniniwala sa PSA. Puro na lang kasi estimate yun eh. Kung halimbawa isang pamilya natin, Mr. Chair, 5
ang members, dapat merong 23 million houses. Eh kung ang backlog 2.2, Mr. Chair. Tapos yung growth rate is 2.1. Medyo talagang malaki ang bubunuin natin sa DSUD, Mr. Chair. Thank you. May I ask NHA, ma'am, is the figure correct? Ma'am, huwag niyong taas yung kilay niyo kayo. We are a committee of record, ma'am. Yes, Mr. Chair. For the ISF, as of this year, the backlog is around 3.6 to 3.7 million. Now, if we're talking of the housing needs of this country, including the formal sector, yun po yung nasa 6 million as mentioned by Yusek. Now, based on the NHA's point of view, by definition, what is the difference between backlog and need? All right. Anong technical definition po ba nun? Okay. Forgive me, I'm chairing the Committee on Housing for the first time. From the economic principle, no, the housing need po, ito po yung mga present and projected as projected ho ng PSA.